Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Maraming naaga sa inyo namin nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan din sa Zamboanga City na nakikinig naman via 1116 DXAS Radio Komunidad, Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din naman sa mga tagapakinig natin sa 1197 DXFE Davao. At maging sa mga narinito sa Metro Manila na walang sawang nakatutok, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzales. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang iyong programang Tabas ng Batas. Dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakinggan at napapanood po tayo sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre, sa Channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan po ng ating partner na GCTV. Tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na si Absidi Ferrer, ang ating Prodtex na si Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Calayag, Raymond Paner at ang mga kasama rin natin sa Bukawi Transmitter site. Sa punto naman ito ay nais nating pasalamatan kayong lahat na aming mga kaagapay sa patuloy na nakikipartner sa Ministeryo ng FEBC. Sa tulong po ng ating Panginoon at sa inyo pong suporta, mahigit 7 dekada na nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ministeryo natin, maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV o bisitahin nyo na rin po ang donatenow.febc.ph. Yan po ay one word na donatenow.febc.ph para naman sa iba pang mga detalye. Okay, so para tayo makapagsimula na, ay narito po muna ang pagkaing pangkaisipan. Ito po ay hango sa Efeso chapter 4 verse 25. Ang sabi po, dahil dito itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento at lalo na kung meron kayong katanungan legal, maaari niyo po ipadala sa amin ang mensahe ninyo sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroroon na po kayo, please like and share. Sa pagbabalik ng Tabas ng Batas, so tungo na po tayo agad sa ating unang segment na punto por punto na pangungunahan ng ating batikang abogado na si Atty. Jeremiah Belhica. Kaya huwag po kayo maglilipat ng istasyon, kami ay magbabalik agad sa ilang sandali lamang. Tabas ng Batas! Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya.
tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. agapay ng sambayanan. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Okay, so tayo po ay nagbabalik na muli dito sa ating pong paboritong programa tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Bellica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales at ngayong umaga ay meron na naman tayong isang napakahalaga na pag-uusapang batas. Ano ba itong batas na ito o panuntunan ng batas, Atty. Jeremiah? Naku, Attorney, ito ay malapit, sabi nga, sa sikmura nating lahat. Dahil ito ay patungkol sa ating retirement benefits. Types of retirement benefits, particularly yung monthly pension na tinatawag sa ating Social Security System. Yan. So, At marami tayong kababayan talagang oo, inaabang-abangan na rin nila lalo yung malapit na mag-retire. No? Ano bang pwede nating matanggap para naman ma-enjoy naman nila ang fruits of their labor? So, okay. So, ito ay unang-una sa lahat, para maintindihan natin ang SS benefits. Ito ay para dun sa mga taong nasa private sector na sila ay nagko-contribute. Actually, mandatory ito, Attorney. Kung ikaw ay isang empleyado at ikaw ay isang employer na nagpapasweldo sa iyong employees, kinakailangan ang mga empleyado ay binibigyan at hinuhulugan ng kanilang Social Security System or SSS contributions. Yan ay required by law natin na tinatawag. At kung ikaw naman ay hindi empleyado, maaaring self-employed ka o ikaw ay employer, ikaw ay negosyante, pwede ka naman mag-voluntary. Yes. Pwede ka mag-voluntary contribution. Yung para dun sa mga nasa gobyerno naman, sila ay saklaw at sakop naman ng tinatawag na GSIS, yung Government Service Insurance System na tinatawag. So, iba rin sa kanila at may maganda rin ang benepisyo kung ikaw ay sabi nga natin, makatapos ng iyong 15 years sa government service. Pero, para sa mga nasa private sector, ito ang SSS ay required para sa mga employees at para sa mga self-employed at mga employers naman, sila ay maaaring mag-voluntary. Ay voluntaryong naghuhulog, okay? Maganda naman syempre yung pagdating ng panahon na, di ba, hindi ka na active, di ba, na nagtatrabaho pa, meron ka rin namang, hindi ba, mabebenepisyo mula dito sa mga ahensya na ito. To start, kumbaga sabi nga, to start a new life after retirement, di ba? Oo. Ito yung tinatawag, Attorney, na social pension, na kung saan ang gobyerno ay nagpo-provide ng pension para sa mga retirees na nag-contribute doon sa fund habang nung kalakasan at kasagsagan pa ng kanyang karera sa buhay. So, pag tinag-usapan ang retirement benefits ng SSS, meron dalawang klase yan. Yung monthly pension tsaka lump sum amount. Ito yung dalawang types of retirement benefits na pwede natin makuha sa SSS. Doon tayo muna sa monthly pension. Ang monthly pension ay isang lifetime cash benefit na binabayaran sa isang retirado na nakapagbayad ng at least 120 monthly contribution sa SSS bago doon sa semester ng kanyang retirement. Ibig sabihin,
dapat 120 months. Ilan ba yung 120 Oo months? nga. Meron Sampung 12 taon. months. Oo nga, oo. Tama ba? Kasi Oo. ang 5 years is 60 months, no? So, ito ay at least na 10 years na ikaw ay nakapagbayad ng iyong 120 Contribution. monthly contributions bago doon sa semester ng iyong pagre-retiro. Ibig sabihin doon sa semestre na kung kailan ka nag-retire. So kung nag-retire ka this year, no, March, dapat nakakapaghulog ka within the prior to the semester ng iyong pagre-retiro. Ibig sabihin, noong December, ikaw ay nakakapaghulog pa. Ano? Mhm. Pag sinabi naman lump sum amount, no, ito naman yung kakaiba doon sa monthly pension, ito naman yung ibinibigay sa isang retirado who has not paid the required 120 monthly contribution. Hindi mo na kompleto, no? Mhm. At ito ay equal to the total contributions na binayad ng miyembro at ng employer, including yung interest. Mm. So kahit pala hindi mo mabuo ito, attorney, pwede pa rin pala Merong makuha yung matatanggap. Oo. lump sum amount kung magkano Wow. yung pinasok mo at magkano ipinasok ng iyong employer, kasama yung interest ng pagpasok mo. So ito ay pwedeng makuha na lump sum amount. Kung makumpleto mo yung 120 months or Mhm. monthly contribution, which is 10 years, makakakuha ka ng tinatawag na monthly pension. Okay? So ito yung lifetime, yung monthly pension, ito yung lifetime cash benefit na binibayad sa isang retiree na nag-make ng at least 120 monthly contributions prior to the semester of retirement, kaya yung kanyang monthly pension is paid for not less than 60 months. Ibig sabihin, dapat yung kanyang the monthly pension ay binabayaran ng hindi mas mababa dapat sa 60 months, ibig sabihin 10 taon. Okay? So, yung benefit computation na to, sinasabi, the monthly pension depends on the member's paid contributions, his or her credited years of services or yung CYS, no? And the number of dependent children. No? Tinitingnan pala kung ilan yung mga dependent mo na hindi dapat lumagpas ng 5. Ibig sabihin, hanggang 5 dependent. So, 1, 2, 3, 4, hanggang 5. No? Kapag lumagpas ka dyan, ay hindi na ito ibibilang. No? So, the amount of monthly pensions will be the highest result of the following formula. Sabi nila dito. No? Ang una, yung the sum of 300 plus 20% of the average monthly salary credit plus 2% of the average monthly salary credit for each credited years of service, no, in excess of 10 years, no. Pangalawa, no, 40% of the average monthly salary credit. At pangatlo, ito yung 1,200 if at least 10 credited years of service or 2,400 if with at least 20 credited years of service. So, yung mga yan yung tatlong formula na ginagamit kung alin ang mas paborable at mas mataas, yun daw po ang gagamitin na computation sa inyo. So, attorney, iba-iba rin pala, no? Oo, maraming variations. Yes, oo. So, makikita niyo po yan. Diin yan sa website ho ng SSS, no, ang kanila pong mga computations. Kasi yung iba nahihirapan pumipila pa, no, para malaman ng computation, baka kayo mismo you could already do the computation yourselves, no? Okay. So ang isang retiree po ay may option din na mag-receive ng first 18 months pension in lump sum, no? Pero discounted at a preferential rate interest to be determined by the SSS. Ibig sabihin, pwede mo rin sabihin na pag ikaw ay nagretiro, sabihin mo, pwede bang bumali muna ng aking pension? So, ibig sabihin, yung first 18 months, yung 1.5 years ng iyong pension, pauna mo na munang hinihingi. No? Maraming gumagawa niyan kasi syempre, gusto magnegosyo o kaya gusto magbakasyon.
Ibig sabihin, sa first 18 months mo, wala ka munang tatanggapin. Pero kasi in advance mo na, no? Mm-mm. Pero itong option ay maaring i-exercise lamang upon the filing ng first retirement claim, no? And only advance payment shall be discounted on the date of payment, no? Ibig sabihin, ito ay maaari mo lamang gawin na option kapag ikaw ay nag-file nung unang retirement claim mo. Hindi pwede dun sa second na retirement claim mo kasi ikaw ay second time nang nag-retire. Ano? So the dependent's pension and 13-month pension are excluded from the advanced 18 months pension. So ibig sabihin yung basic na iyong sinasahod at hindi isinasama yung 13-month pension doon sa advance mo, no? Yung pagbabali mo ng 1 year and a half, no? At ang retiree ay makatatanggap, will receive a regular monthly pension on the 19th month and every month thereafter. Ibig sabihin, pagkatapos ng 18 buwan na kung saan in advance mo ang iyong lump sum, ay tatakbo na ulit on the 19th month after yung iyong monthly pension, no? Tandaan ho natin, kapag ang isang miyembro po na nag-file or nag-apply for optional retirement at age 60 becomes reemployed and then reapplies for technical retirement at age 65, his monthly pension will be the higher, no? O higher of the following. Sinabi, no? Number 1, the monthly pension computed at the earliest time the member could have retired had he been separated from employment or ceased to be self-employed, plus adjustments thereof. O number 2, yung tinatawag, the monthly pension computed at the time when the member actually retires. Yung actual na retirement mo. A pensioner who retires more than once shall be entitled to the higher of either these two, no? The monthly pension computed for the first retirement claim, no? Or the recomputed monthly pension for the new claim. So, kung 2 beses ka nag-retire pala, tinitingnan pa rin kung ano yung mas mataas na pwedeng mong maging benepisyo. Okay. So yan po ang ilan ho sa mga bagay na kailangan natin tandaan patungkol po sa ating pong sa mga retirement benefits po sa SSS. As a review, no? Meron tayong tinatawag na monthly pension kapag nakumpleto mo na yung 120 monthly contributions o 10 years o kaya naman yung lump sum amount. Kung hindi mo naman mabubuo yung 10 taon, matatanggap mo yung iyong naipasok na hulog at yung naihulog din po ng iyong employer plus interest. Okay? So, yan po. So, sana po ay tayo ay may natutunan po dyan. At kung gusto mong mag-voluntary din, pwede rin po yan. Para naman sa iyong kinabukasan. Future. Oo, kasi napaka-importante na. Kasi nga sabihin, ako, maghuhulog tayo monthly at et cetera. Pero syempre, kinakailangan po yun para naman pagdating ng panahon na kayo naman ang magre-retiro, syempre, kung meron nga namang isinuksok, meron tayong mabubunot, paghahanda po yan para sa ating kinabukasan. Kaya nga, there's life, di ba? Even after retirement. Opo. Kaya nga, attorney, tandaan natin, no? Sabi nga, para daw tayo dapat yung mga langgam na nagtatabi tumingin sa panahon na kaya pa natin magtabi. Okay, yes. Attorney, kaya naman sa pagbabalik natin, aabangan ho naman natin. Nako, ang napakaganda pang diskusyon patungkol po sa napapanahong mga panukalang batas na pangungunahan naman po ng aking kapartner at pinakamamahal na Attorney Chona. Kaya wag ho kayong aalis, babalik po tayo dito lamang sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Ako po si Brother Jun Hamol ng Manila Ojong Mission Church. Sa oras na ito, nais ko pong samahan niyo ako ipanalangin ang frontliners. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, isinasamo po namin sa inyo ang mga frontliners. Nawa po patuloy niyo po silang panatilihing malakas at malusog, lalo-lalo ng kanilang pangatawan habang sila ay naglilingkod at gumagawa ng kanilang tungkulin. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Okay, so ngayon naman ay tayo nagbabalik muli para pag-usapan dito naman sa Tabas ng Batas ang napakahalagang bills na ating matututunan. So, Attorney Chona, ano bang ating pag-uusapan ngayon na bill? Mula doon sa ating napakagandang pagtatalakay ng retirement benefits, syempre nagtrabaho, parang nag-ipon ka, di ba? Naghuhulog ka buwan-buwan. May retirement benefits ka, no? Yan po yung kanina nating diskusyon. Ngayon, may kinalaman pa rin sa trabaho. Ito ang Senate Bill 2035 na may short title na Trabaho para sa Bayan Act. So, tingnan natin, ito ay mula sa Komite ng Economic Affairs ng Senado at pinagsama na nila ang mga panukalang batas na may kinalaman dito. So, substitute bill na ito. At ito ay may kinalaman naman doon nga sa ba tayo makakatulong pa sa ating mga kababayan na lalo pang madagdagan ng oportunidad para sa trabaho kasi nga nagbubukas na ang ating ekonomiya at marami na muling nanunumbalik sa kanilang mga on-site na mga pagtatrabaho at maging mga kababayan natin overseas. Pero ano pa ba ang pwede nating tulong sa pamagitan ng batas na isinusulong ng ating Kongreso? So, ito raw kasing coverage ito. O ano ba ang nasasaklawan nitong panukalang batas na ito? Sabi sa Section 3, this act shall apply to national, regional, and local government units without prejudice to the right of the Bangsamoro government and its component LGUs to adopt and implement projects and programs for labor and employment, consistent with the national policies, laws, rules, and regulations. So, binigyan na nun at kinumpirma na ang ating mga lokal na pamahalaan, ang ating nasyonal, ang ating regional, meron ng kapangyarihan at otoridad na lumikha sila ng mga programa para naman maisulong ang larangan, di ba, ng paggawa, pagkakaroon ng mga trabaho. So, sa Section 4, nakalagay na rito yung trabaho para sa bayan plan. So may plano na. Ito yung action components, success measures, and key performance indicators. So inilalatag na rito. So ang sabi, the trabaho para sa bayan plan shall be the state's employment generation and recovery master plan. Marami kasi ang nawalan ng trabaho at hanap buhay nitong nakaraang pandemya. Kung kaya't ngayon, nasalamat sa Diyos ay natapos na, bagamat wala pang formal na deklarasyon, Pero alam natin yan ay forthcoming, baka nga anumang araw at oras ay tuluyan ng ideklarang tapos na nga ang pandemya. Naghahanda na tayo na magkaroon ng direksyon ang ating ekonomiya. May plano na para sa ating mga manggagawa. At ito na nga, yung sinasabing plano na merong 3 years, 6 years, and 10 years development timeline for its vision, mission, goals, and milestones. So, ito daw trabaho para sa bayan na interagency council na i-create under Section 5 nitong act na ito. Magpo-provide daw ito unang-una ng support para sa mga establishments, sa mga business continuity and growth of MSMEs. So, di ba, meron tayong natalakay na panukalang batas in the past na 90% and even more, Yeah. Nasa 99 yata. imagine. 'Di ba, na medium, small, medium, micro muna pala, Micro, yung maliliit pa, small, medium enterprises na kinakailangan talaga na tulungan din ng pamahalaan natin para naman mula dito sa maliliit na ito na negosyo, marami pa rin tayong ma-generate na alam naman natin, trabaho para sa ating mga kababayan. So, magkakaroon daw ng support
ang gobyerno para sa pagtatatag at pagtatayo ng mga MSMEs, including startups. No, yan. Ini-encourage yung mga kabataan natin na maaring while they're still studying or sila ay fresh out of college, makapag-start na sila ng isang business. At sabi rito, paano daw yung tulong na yan? So sabi, through increased access to financing. Yes, again, importante yun na component kasi hindi mo makapagsimula naman ang negosyo, no? Wala naman silang pera, no? Kaya meron daw access to financing, capital, and other incentives, transition of informal MSMEs to formality, and other support mechanisms. Kasi nga, marami tayong mga nagsusulputan ng mga, hindi ba, let's say, mga tindahan lamang sa barangay, sa Oo. komunidad, informal. Online selling. Online Online selling. selling pa, no? Oo. So, maganda na gawing formal. Paano yun? Di syempre, magre-rehistro ka. At kasi minsan yung iba ayaw, dahil daw, syempre parang, ang liit lang naman ng negosyo ko, i-rehistro ko pa. Pero, alam niyo ho, bagamat sabihin natin na may mga proseso at kinakailangan i-rehistro rin yung negosyo kasi parang merong legitimacy, hindi ba? At meron din tayong accountability doon sa mga tao na siniservisyohan natin, either ng produkto natin o nung kung anumang serbisyo na pwede nating i-provide. So, it works both ways ho. Kaya importante pa rin yan. So, bukod doon, meron ding skilling, upskilling, and reskilling the workforce. Iba-iba pala yun, ano? Oo nga So sabi ko, iba-iba pa. Bukod sa spelling, iba rin ang ibig sabihin, Yes. Yes, meron tayong skills, pero Yan. pwede ring, di ba, I-upgrade. i-upgrade yan. At may tinatawag pa rin dati, Attorney Jeremiah, na retooling, di ba? Kasi nga, dahil galing tayo sa pandemya, even during the pandemic, maraming bagong industry, maraming bagong pamamaraan ng pag-business. Nakita nga natin yon dahil nga sa online platforms, kailangan daw ang ating mga kababayan ma-upscale din, magkaroon ng upskilling yung kanilang mga, upgrading ng kanilang skills, then upskilling ang tinatawag, and baka kailangan magbago na tayo ng pamamaraan din na business at ito naman yung reskilling, including industry-relevant skills and core skills to improve their employability and competitiveness, and to foster lifelong learning, taking into consideration the nuanced needs of workers from marginalized or vulnerable sectors. So, manonotice natin, kaya ngayon, yung TechVoc, yung technical education, napakahalaga niyan kasi hindi lang naman yung mga college degrees ang kailangan natin, kung hindi yung mga, di ba, magagaling sa mga manual skills, marami tayo niyan. At dapat daw po, mag-aral pa rin. Kinakailangan na magdagdag tayo ng kaalaman. Para naman, hindi ba, dahil meron tayong added skills and, di ba, meron tayong add on na value doon sa kumpanya na ating papasukan. Yes. Attorney, naalala ko nga tama-tama yung sinabi mo talaga. Kasi naalala ko na sabi daw in the coming years, hindi na lang education ang tinitingnan, pero skill-based. Ayun. Kasi baka marami kang napag-aralan, pero yung skill mo naman napakababa. Or baliktad naman, mababa ang iyong educational attainment, pero ang taas naman ng experience at skill-wise. Kaya dapat balansehin, Kasi parehong kailangan natin yon. Kaya maganda na titingnan yan, sa pamamagitan ng panukalang batas na ito. So meron ding encouragement, doon sa pag-provide ng incentives to employers and other private sector organizations na mag-offer sila ng training, technology knowledge, and skills transfer. So naroon din yung patuloy na pag-upscale, pag-reskill, enterprise-based training such as apprenticeship, work immersion, on-the-job training, and recognition of prior learning experience. Kasi natatandaan ko noon, meron panukalang batas during my time tungkol sa apprenticeship
na, di ba, nag-on-the-job training tayo, nag-i-internship ang mga college students, ano, merong certain number of hours sa mga, di ba, mga trabaho na nag-o-offer ng ganitong opportunity. Merong mga panukalang batas dati na baka pwedeng yung hours, no, spent in their internship, in their on-the-job training, in their immersion, na makonsider na siya as work experience. Yung oras na yon, yung panahon na ginugol nila, no? So, of course, merong mga parameters pa rin yan, but meron ng ganong pinapanukala din in the past para naman daw, kasi di ba, pag natapos ka ng kolehiyo, at doon ka pa lamang magsisimula ng tinatawag nating work training, meron tayo kasing mga kabataan minsan na hindi pa sila na-employ kaagad kasi nga kulang pa doon sa experience. So sasabihin naman ng iba, paano ho kami magkakaroon ng experience kung hindi ho naman kami tatanggapin kaagad doon sa mga, di ba, mga una namin nung ina-applyan. So, Parang chicken and egg ang oo, nangyayari. oo, kung kaya nga, isang intervention na ginawa noon ay mag-provide ng panukalang batas noon no, na yung apprenticeship, yung hours spent on the job training while in school, no, considered na siya as hours of work na meron ng experience, no, sa larangan na yon. So, yun ang isang bagay na gusto rin nilang maaring bigyan ng pansin dito sa panukalang batas na to. So, meron ding empowering naman ng workforce on their rights and obligations under the Constitution, the Labor Code, and other rules and regulations. Ito patungkol naman to sa self-organization, freedom of association, collective bargaining, meron ding mga orientations daw and seminars. Kasi yung CBA naman o Collective Bargaining Agreement, importante rin yun. Kasi ito naman yung pagkakataon ng ating mga manggagawa na 'di ba, magkaroon sila ng pagkakataon na makakuha ng mas maganda pang working condition and benefits na ilalagay na doon sa kontratang yan na tinatawag nating collective bargaining agreement. Kaya importante rin po iyan sa mga industriya, no, na nagpapatakbo ng iba't ibang mga larangan sa paggawa at sa ating pagtatrabaho. So meron din daw dito, no, attorney, na i-identify naman daw ang priority sectors, mga key and emerging industries, kasi nga, di ba dati hindi naman masyado yung mga yung mga deliveries, di ba, ng mga pagkain na-intensify noong pandemya, no? Kaya ang dami. Kaya yung bang mga ganyang mga panibagong industriya na lumabas dahil sa pangangailangan, no, ng panahon, magkaroon din daw niyan ng hindi lang i-identify ito, kundi may suporta rin, ano? Other activities daw with high employment potential for various purposes such as encouraging domestic and foreign direct investments. So, meron din sinasabi dito, no, patungkol doon sa panghihikayat naman natin sa mga foreign investors na dito na kayo sa amin mag-invest. Alam mo, naalala ko tuloy bigla, no? Dito makakatulong yung mga ginawa mong hakbang at polisiya sa ARTA nung nakaraan. Kasi yan ay panghikayat din natin sa mga foreign investors. Kasi kung mag-i-invest sila dito, tapos ang dami-dami namang proseso. Oo. Hindi ba? Sabi nila, yung ease of doing business remains to be a top concern ng mga investors. Yes. At maganda na mukhang dito, may reinforcement din ng pangailangan na yan. Na, di ba, maging madali naman yung proseso rin dito sa mga maglalagak ng kanilang puhunan dito sa bansa natin. Huwag na natin pahirapan. At hayaan natin sila na makapamuhunan din naman dito para sa ating mga kababayan na magkakatrabaho. So, kinakailangan din daw na mag-implement ng targeted interventions and subsidies and providing support to create value-adding supply chain. So, syempre, it's one thing na may raw material ka. It's another thing na maproseso yung raw material. Another thing din yung paano madala yung finished product from, di ba, from the factory to the market, ano, kung nasaan ang mga kababayan nating mamimili. So, magandang tingnan niya.
Meron dito yung expanding the implementation of active labor market policies, information programs, including employment facilitation and reintegration support for OFWs naman. So, importante rin na intindihin din natin at bigyan ng pansin naman yung ating mga OFWs na dating yung time, Yes. nandito na sila para naman, di ba, dito na sila muling magbukas naman na siguro ng business para sa kanilang pamilya, no? So, meron ding mga dialogue among workers na i-encourage and employers and in the government, increasing participation and representation of marginalized and vulnerable sectors, addressing youth unemployment. Oh, so, may titingnan na rin silang ganyan, ano, dito. At identifying challenges in the school-to-work transition, and the new entrants in the new labor market, including challenges confronting the youth not engaged in education, employment, or training, provide support, promote the welfare of all workers in new forms of work arrangement, such as yung mga freelance din kasi. Meron ding in-person or through online platforms or gig economy. O mga bagong mga salita na konsepto, no? Gig economy na tawagan mo. Formulating plans and incentives to encourage and facilitate transition of workers or enterprises from informal to formal economy, na merong mga interventions. Magpo-promote din na ito maganda, adoption of ethical and fair recruitment standards and practices to protect the rights of migrant workers, promote decent work, enhance global competitiveness of Filipino workers, and also contributing to the implementation of full cycle and comprehensive national reintegration program for documented and even undocumented OFW. So, ang lawak ng mga action plans din dito na of course lalagyan pa to ng ng detalye sa kanilang pagtatalakay at sa implementing rules and regulations. Pero we always say na maraming panukalang batas ngayon, attorney, na talagang a step towards the right direction, lalo na pag may kinalaman sa trabaho at dito sa ating ekonomiya. So, yan po ang ating pinag-usapan na panukalang batas, ang Senate Bill 2035 o Trabaho para sa Bayan Act. Sa ating pagbalik, tutungo na tayo kaagad. Oo nga, at bantayan natin, nawa, maging batas ito. Sa ating pagbabalik naman po, ay tutungo na tayo kaagad sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto. Kahit wag kayo maglilipat ng istasyon, magbabalik kaagad ang inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Buenos dias! Ako si Dang Estrada ng 1116 DXAS Zamboanga, your community radio. Marami tayong ganap, kaya sama-sama tayo sa 75th anniversary ng FEBC. 8 a.m. sa People's Park, Valenzuela para sa open house and Thanksgiving ceremony. At 5 p.m., mayroong concert na gaganapin sa dating FEBC compound sa Family Park, Valenzuela City. Ang lahat ng ito ay libre, kaya kita-kits sa June 3, Sabado, para sa 75th anniversary ng FEBC. Sa temang El Cosas que me Accompli, Todo por Causa Contigo. Natin papuring awit, umaga, tanghali hanggang gabi. Awitin natin papuring awit, dekadang walhati ng pupuri. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po'y nagbabalik na sa ating paboriting programang Tabas ng Batas at tayo ngayon ay nasa Payo de Asunto na para
subukan po namin ni Attorney Chona sagutin ang inyo pong mga katanungan. Okay? Sige, Attorney, I think meron tayong recording. Oo. Sige, pakinggan natin ang ating unang katanungan. Nag-iisa po akong anak na inampon ng kinalakihan ko na magulang tulad po ng ibang inampon. Birth certificate po ay gamit ko ang apelyido ng mga magulang ko na umampon sa akin. Attached po yung affidavit mula sa biological mother ko. Nang mamatay po yung kinalakihan kong ina na siyang umampon sa akin at si papa ko naman ay may karamdaman at ayaw na ibalik sa akin ng mga kapatid niya. Ngayon, binenta po ng mga kapatid ni papa ko ang bahay namin. Di man lang ako pinapirma. Pinaghirapan ko din naman bilang anak na mapaayos ang bahay at ibang property po. Ano po yung nararapat kong gawin na kasalukuyan po na ginagalaw po nila ang pamamahay na binuo namin ng pamilya ko? Salamat po at God bless. Ayan, so meron tayong mga ilang bagay lang na gusto ring linawin dito sa kanyang nailahad sa atin. Unang-una ay meron hubang decree of legal adoption na galing sa korte. Kasi po ang pag-aampon na legal ay kinakailangan pong dumaan sa korte at ang korte ang magbibigay ng deklarasyon sa pamamagitan nga ng isang decree of legal adoption na ang bata po na inaampon ay talagang pinagtibay ng korte na siya ay inampon nga ng mga magulang. At dahil roon ay magkakaroon na nga ng proseso na pagkakaroon ng birth certificate na kung saan ang inyo pong magulang na lalabas ay yung sinasabi ninyong nanay at tatay na inyong nakalakihan at kayo naman nakalagay rin sa birth certificate bilang anak. At kung ganoon ang sitwasyon po, talagang kayo po, ang pananaw ng batas ay legitimate child dahil may decree of legal adoption mula sa korte. At kapag kayo po ay decreed na adopted child ng korte ng mga magulang na ito, kayo po bilang legitimate child ay tagapagmana po kayo. Kaya't kayo ang may karapatan sa mga naiwan ng inyong mga magulang. Kung ganun po ang sitwasyon. Tama po. Attorney, at sinabi rin dito, no? Sinabi rin dito mismo ng kanina ng ating nagtanong, parang sa birth certificate daw siya na nakapangalan. So, ang assumption namin, no, ang assumption namin ni Attorney Chona, pinayagan ng korte na palitan ang iyong pangalan, kaya ikaw ay anak na. Subalit medyo hindi malinaw, no, na kung may decree nga. Kung ikaw ay may decree na, walang sabi ng batas dyan. Once na legally adopted ka, you are considered a legitimate child ng adopting parents at ikaw ay entitled sa rights at obligations ng isang legitimate na anak. So, kung yan ay ang sitwasyon mo, padalhan mo siguro ng demand letter yung mga tao na nagbebenta ng property ng magulang mo na dapat siguro pinamana sa iyo. Ayan, kasi hindi rin naman malinaw bakit ano bang mga kasulatan, dokumento ginamit nitong kapatid ng inyong papa para, di ba, na maasalin o anuman ang property, no? Kasi medyo wala po tayong naibigay na impormasyon tungkol. So, follow-up question, pwede pong ipadala, no? Bigyan lang po ng reference tong naunang katanungan para alam po namin ang una ninyong naipadala sa amin. So, pakinggan naman natin yung susunod nating katanungan. Yung manugang ko po kasi, may type error ang kanilang marriage contract ng anak ko. Yung name niya sa unahan ay tama, sa huli po ay mali. Sabi po ng Caloocan Registrar na need daw ng valid IDs, kaso yung mga valid ID po ng manugang ko, gamit-gamit niya sa ibang bansa. Need po kasi itama na agad yung marriage contract nila. Ano po ang dapat na gawin kasi po wala pong ma-provide na ID? Pwede po bang mag-send scan na lang or through email yung passport or RN license ng manugang ko? Salamat po. God bless. Ayan, so ito naman ay typographical error ang sabi niya, no? Iba daw yung pangalan na parang pangalan sa huli. So baka dalawa ang pangalan, ano? At meron daw sinasabi dito sa civil registrar civil registrar
na kinakailangan ng ID. Siyempre nga naman, pagpapakita at pagpapatunay na talagang ito yung pangalan niya, no? At bago i-effect yung anumang changes, ano? Kung typographical error man ito, tama, talaga sa local civil registrar lang ito. Dahil kung ang layo po talaga ng pagkakaiba ng pangalan, doon po tayo magkakaroon ng ibang hakbang at yun ay maaaring sa korte na, no? Pero dito po nabanggit ninyo na may mga scanned copy lang na pwedeng ipadala. Dapat po ay maitanong nyo mismo sa local civil registrar kung tatanggap po sila ng ganoon. Dahil talaga pong ang best evidence, syempre po, yung passport mismo, yung ID mismo, nun, physically, na maipapakita ninyo at maikukumpara nila. Pero kung ganito pong i-email lang at scanned copy, kailangan po ninyo sa ipagbigay alam sa kanila at itanong, maaari nga po ba yun na maging basihan ng pagkokorek ng pangalan ng inyong manugang sa kanilang marriage contract. Yan. And of course, attorney, paalala rin natin, no, na according din sa batas ng ito yung Republic Act 10172 na kung saan may implementing rules and regulation. Ito yung tinatawag natin na yung administrative correction ng mga errors na inauthorize na ang mga municipal at city civil registry na baguhin kung ito ay typographical error talaga. Makikita mo naman sa pangalan, sa kasarian at syempre sa sa tinatawag na apelyido at even yung birthday. Pero ang mahalaga yung magre-request ng pagbabago, no? Sino ba yung petitioning person, Dapat tao mismo na may interest na i-correct yung kanyang pangalan. Yung may direct interest na tinatawag na when he is the owner of the record or the asawa, no? Spouse, children, parents, brothers, sisters, grandparents, or guardian. So, kung wala dito yung manugang, kasi mo kung nasa abroad, no? Oo. Kung wala dito ay baka pwede ho yung asawa ang siyang mag-request ng pag-aayos, no? Ayan. So, tingnan natin, ito naman, may isang katanungan dito sa atin. Ano ang pwede pong gawin? Nilagay na po ng Pag-ibig ang house and lot namin sa bidding na hindi po namin alam. Nakapagbayad na rin kami halos 500,000 nung ni-restructure ng 1 year, short term lang po. Pero nakiusap kami dati kasagsagan ng pandemic, baka pwedeng gawing 3 or 5 years to pay yung remaining balance namin. Kaso hindi po pumayag ang Pag-ibig at pinilit pa rin na 1 year to pay lang. Kaya yung 80,000, malaki to, no? Monthly amortization namin, hindi na po namin nabayaran kasi imposible yung term na binigay sa amin. Hindi naman po ganun kalaki ang sahod ng asawa ko. Sinabi po namin yan sa Pag-ibig pero wala daw po silang magagawa. Tapos ngayon po ay nilagay na po sa bidding na wala kaming alam at may nanalo na. Ano kaya ang pwede namin gawin? Kasi nangihinayang naman kami doon sa mga binayad na po namin dati. Ilang beses na nga kami nakausap sa Pag-ibig pero lagi sila sabi, ganun daw talaga ang proseso. May habol pa ba kami? Lalo na po hindi namin alam na nilagay na pala sa bidding po. Maraming salamat. Ang tanong ko dito, attorney, nagkaroon kasi sila ng tinatawag yung sinasabi nga nila na yung restructuring, no? Oo. 1 year short term lang. Nakiusap sila na gawin daw na baka pwedeng 3 to 5 years to pay. Pero in-insist na 1 year to pay. Ang tanong ko pumirma ba sila dun sa kasulatan na yun? Kasi kung meron silang pinirmahan doon, attorney, sa tingin ko ay yun ang magiging binding sa kanila. So, pero hindi naman ibig sabihin na kung talagang sinabi nyo, napilitan na lang kayo, pinilit kayo, vitiated yung inyong consent, pwede nyo ho yan questionin sa korte kung talagang pinilit kayo. Pero kung nagpapilit ho kayo, yan ho ang sinasabi namin ni Attorney Chona, dapat bago tayo pumirma, pag-isipan ho natin talaga kung kaya natin. Kasi
dapat naman din, sa pagkakaalam naman din natin, dapat yung mga ahensya rin ng pamahalaan may konting flexibility rin naman, Kasi, siyempre dumaan nga tayo sa pandemya, marami tayong kababayan na nahirapan naman talagang erase, yung kanilang monthly amortization. So, ang isang bagay na nakikita nga natin dito ay ilagay nila in writing din, na yung kanilang, itong hinaing nila na ito, para official po, hayaan niyo sumagot sa inyo ang pag-ibig din at malinawan po talaga on record. So ano na po ang mangyayari doon sa inyo ring naihulog kayo ba? Meron pa bang porsyentong makukuha kayo, Kasi wala namang nabanggit doon sa inyong kung may bago kayong pinirmahan at ano naman ang mga nakasaad na terms and condition po doon sa inyong bagong pinirmahan, na kasi hindi po pwedeng basta mag-restructure, di ba, attorney? Yes. Ng utang, nang walang panibagong kasulatan dyan, Oo. So, Saka attorney, gusto ko rin palang iyan sa kanila na alamin kasi hindi naman binanggit kung ito ba ay 2 taon na nilang hinuhulugan. Kasi baka yes. pumasok naman sila dun sa tinatawag na rectas na Maseda law na tinatawag na kung 2 years na nilang hinuhulugan ang isang property ay meron silang cash surrender value na equivalent na pwedeng ibalik sa kanila. So, hindi natin alam na kung hindi mo nabanggit ho dito. Ayan. So, bigyan niyo po kami ng ilang pang mga detalye at follow-up question po. Tatanggapin natin yan. Ayan. So, ito naman ay may kinalaman sa pinasok po ang bahay namin o kubo ng isang minor de edad. Hindi ko po nakita, pero nakita sila ng mga kapitbahay. At sa pagpasok nila, may mga gamit na nawala. Pwede ko ba silang kasuhan? May mga artikulo po ba na maaring magamit laban sa kanila para po sana maibalik o mabayaran yung mga gamit na nawala? Salamat po. Ayan, so mukhang may intensyon ng pagdanakaw. Oo, parang gano'n, ang lumalabas dito sa sitwasyon na to. Pagpasok po ng isang bahay na hindi naman ho sa inyo, yan po ay punishable by law po yan. Kasi po yan po ay tinatawag na trespass to dwelling kapag kayo po ay mismo pong nakatira dyan sa lugar na yan, kaupo po yan, bagamat ito'y minor de edad. No? Yes. Diyan ho naman papasok na bagamat merong krimen na nangyari, kung talagang nag-trespass po sa inyong bahay, wala naman hong kriminal na lalabas dahil ang isa pong minor de edad ay in-exempt ho sila, lalo na kung sila ay 15 years old below, below 15 years old, sila po ay exempted sa criminal liability na tinatawag. So balit, attorney, kung sila naman ay above 15 pero less than 18, depende yan, Kung sila may discernment. Yes. Naiintindihan ba nila yung kanilang ginawa, ay maaari pa rin ho silang makasuhan. Subalit ito ay magkakaroon ng mitigating circumstance sa nila pong pagkabata. So, pwede po yon kung meron hong mga gamit na nawala, dapat ho sigurong patunayan. Depende ho sa inyo pong mga ebidensya at mga testigo sa pangyayari. Ayan. Good morning, TNB. Gusto lang pong makahingi ng legal advice. Ano ba pwede ikaso sa asawa na umalis at nang iwan? Kasal po kami. Ayan. Abandoned. Abandonment. Ay, ground po yan for legal separation. Kung yun lamang po ay sa family code na usapin. At kasi hindi lang basta nang iwan. Siyempre, kalakip na niyan yung walang support yan. Yeah. Diba? So pagka hindi po kayo binibigyan ng support, ngayon po sa Violence Against Women and Children Act o batas para po sa proteksyon ng kababaihan at mga bata, hindi po pagbibigay ng sustento ng asawa ay ano na po ngayon yan. Sabihin natin may violation na tayo ng batas niyan at yan ay tinatawag ng economic abuse ngayon. Kaya maaari siyang makasuhan noon. At yan ay mabigat-bigat din kaso yan, at mabilis ang action din ng ating mga korte patungkol riyan. Yeah, tsaka attorney, kung kayo naman ay may mga anak, ay dapat suportahan ng mga bata. Pwede rin ho kayo
mag-file po ng support, no, para naman sa inyong mga anak, kasi ito po ay obligasyon ng mga magulang, no, ng tatay, lalo na suportahan po ang kanyang mga anak, no. So ayan po, no, para sa inyong sarili, kung meron pong violence na ginawa, physical man o economic, tinatawag na violence, kasi violate din po ang inyong financial capacity. So maaari din ho ninyo yang ilapit ang first step dyan doon sa barangay o kaya naman doon sa Women and Children's Desk sa pinakamalapit nilang police station. Ayan, nalaman po ang oras natin para sa Payo de Asunto segment. Pero kung hindi po ninyo napakinggan yung ating naging kasagutan, maaari po niyong balikan yan sa ating Facebook page ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas, FEBC. At kung hindi naman po namin nasagot ni Attorney Chona ang inyong mga katanungan, abangan nyo na lamang po ito sa mga susunod na Sabado. Sa mga may legal concern, mag-message lamang po kayo sa aming Facebook page. At pwede rin po kayo mag-send ng inyong audio or video messages ng inyong pong mga katanungan. Okay? Tayo po ngayon ay dadako na sa ating prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay mo po sa amin na muli pong mapag-usapan namin ni Attorney Chona ang mga bagay patungkol sa batas, sa mga panukala, at sa mga katanungan, Panginoon, na aming mga kaagapay. Lord, we pray for those who are carrying burdens and load, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Lord, may mga bigatin sa isipin at sa puso. Lord, we pray that you will lift it up from them. Lord, that you would rescue them, Lord God, that you would be our shield, Lord. Ikaw maging aming tagapagtanggol at kalasag, O Diyos. Yes. Sa oras, Panginoon, ng pangingina, sa oras, Panginoon, ng problema, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang siyang makita at masumpungan po ng bawat isa, Panginoon, sa mga may karamdaman, kagalingan sa kanila, O Diyos, sa mga merong hinaharap, Panginoon, na inhustisya sa buhay, Panginoon, ikaw, O Lord, ang siyang maging mag-comfort sa kanila at maging tagapagtanggol, Panginoon, na bawat isa. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa Ministeryo, Panginoon, ng FEBC. Yes. Bawat isang bumubuo, Panginoon, ng programang ito. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng pasasalamat at papuri sa matamis sa pangalan ni Hesus Kristo, ang aming Diyos. Amen at amen. Alright, so salamat mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at via YouTube sa Channel 85 Signal TV sa GCTV. Kami pa rin po ang iyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales na nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at mga himpilan. At lagi po nating tatandaan, kung unawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.